dahil ang bawat sulok ng bahay namin ay nagkaroon ng sariling liwanag. Isang kulay akong liwanag na hindi nagagaling sa bumbilya. At doon ko siya nakita papadulot. Sa palaan ng kaming ni tatay, ay pinakatay isa sa mga pagpapagin ang kanya. Isa ka ba yan? Kapag-amay? Hindi, yan. Maraming sugat na tila galing sa matutulis na Babayad lang yun ang ingay at semento ay medyo kakalma ang paligid. Akala ko kasi ako na mga grupo sa mausap na kumain. Mali pala ako. Sobrang mali. Dahil kailangan kong kumita ay sinubukan ko ang mag-amay sa isang parang sa one-car. Yung kulay ako na dilaw na building na parang naging pagkantaan na ng bawat bibig. Nakapasama ako bilang checker. Trabaho ko, sige lang. Sa madinig, taga-bantay ng cashier. Tinititigan ko yung mga binibili ng customer. Ito kung tama ang quantity sa resibo. Ulit-ulit para po. Malamig at maraming tao. Pero noong araw, unang araw ko pa, ay doon ko na na-realize na naging mali. Nakang-mall pala ay parang shopping mall. Para sa mga ligaw na kaluluwa. Ito ang locker room ninyo. Huwag mo kakalimutan ang padlock mo, baka mawalan ka ng gamit. Sabi ni Sir Dante, ang HR supervisor na. Pumasok kami sa isang hallway sa gilid ng department store. Habang naglalakad kami, naramdaman ko na kaagad ang bilang. Alam mo yung pakiramdam na parang bumababa ang pressure ng lahat. Yung parang may nakadagaan sa balikat mo. Ganon ang pakiramdam sa hallway na yun. Kung binuksan niya ang pintuan ng locker room ay muntik na akong mapatra. Dahil na kami, malinis naman kung dahil sa dulo ng hilera ng mga kulay gray na locker. At nakita ko isang bata. Isang batang lalaki siguro yung mga 7 o 8 taon. Naka-shirt na mo at puti t-shirt na may mancha ng kulay brown. Kala ko ay anak lang ng isa sa mga janitor. Pero habang naglalakad kami ni Sir Dante, biglang tumakbo ang bata patungo sa dulo. Sa may pintuan ng conference room. Napakabilis niya. Ang nakapagkata ay wala akong narinig na inom ng sinelas na sapatos sa taas. You're silent. Saan narinig ka ba? Nagbansa ka ni Sir Dante. Oo sir, may bata ko ba dito? Ano po habang pasimple kong ginagamit ang loob? Ano po ba sa itiglit at isipan? Nakapito si Sir Dante. Tumingin siya sa akin at medyo matagal. Bata,
Napadulot wala siyang mga mata, ilong o bibig. Para lang siyang manikin na binalutan ng balat sa direksyon ng news. Tumakbo siya ulit pabalik sa conference room. Sa sobrang napapabilis na lumabas ay sinundan ko siya. Gusto ko kasing patunayan sa sarili na baka namali lang ako ng tingin. Pagdating ko sa labas ng conference room ay dahan-dahan kong init ang wala. Madilim sa loob ang tanging liwanag lang ay galing sa hallway. Kung sa gitna ng mga bilog na mesa, nakaupo yung bata na nakabalik sa akin at ang lahat ay sinabot ay pinakita ko. Ang mga paa niya ay nakalutang ng ilang pulga sa wala sa tabi. Siyang humarap sa akin. Pero humarap ang katawan niya kahit na wala siyang mukha. Hindi siya nagsalita pero parang may pumasok sa utak ko na pakiramdam ng pagkalunod. Malamig, malilim at hindi makamit. Kung kumakakasa ang batang ito ay hindi lang basta. May nangyari sa kanya dito, matagal na panahon na ang nakalipas. Bago ba naging mall ang lugar na ito? Parang naging mall sa 7th floor ay buwan-buwan na nakita ang tunay ng bahay nila. Habang nagsiset ako ng mga pinatuloy na mga customer ang may mga kaninong nakatayo sa likod nila. May magandang babae na sumasama sa mga namimili. Hawak sa ligayan ang damit ng isang nanay. May mga lalaking bubuhaan na nakatayo sa eskrito. Gumagalaw at